staffing, maayong adlaw kanatong tanan. So, basi na tingala ang tanan. Si Ma'am Ruth, usually ang ato ang moderator sa ato ang press conference. Our president, Ma'am Ruth Palo, pero sa this moment, kisangunan sa kuliya kay out of town siya. And of course, natay mga other guests. Ang Kalinaw President. Good morning, Ma'am. Bartolome Arcala, Rowaline Bayaw, kang Dato, Gusting na Dawsay o kang Henyo Ahem. And of course, kang Pastor. Good morning, Pastor Badoy. And our media personals coming from different outlets. Pabasahan ang attendance. Okay, kaya sa mga nagbasa, nagsulat sa mga attendance. Shout out po nato day. Of course, thanks to the Royal Mandaya Hotel sa ato ang venue every Wednesday sa ato ang press conference. And kang Carlo Delier from Kadangpan Digital, live po siya karon. Tomas Avancenia, Kadangpan Digital. Kang Sir Elmer Quintanar, good morning. Sara Castor, o sa Lumad Tribe day sila. Kang Ronald Igpit, kang Chuking Pandya, asa man si Chuking. Sir Francis Timbal of GMA Super Radio, Danny Caronesa sa ViaFM News Davao, Sir Julius Pakot of Brigada News FM, Michael Manguling. Manguling. Manguhig. Hello, sir. Manguhig dining. Sorry po, sir. Radyo Amigo, kang Rogin Patumbot. of Sunstar Davao, kang Sir R.A. Napon si Sir R.A. Diri napon News 5. Hello. Shout out po. Naghilom-hilom lang si Sir Gadot na sa Loyo. Good morning, Sir Gadot. Na-shout out na si Sir Francis. Sir Francis. Kalinaw, SEMR. So, naadin si Ma'am. Ma'am, ano yung name ni mo, Ma'am? Ay, dili na magpa-ano si Ma'am. So, good morning and good morning sa ato ang mga guest. First, natay mga mic po din sa atong atubangan. Ayan. So, alang sa atong opening message, Pastor Badoy. Good morning, Pastor. How are you? Happy New Year. Mayong buntag sa tanan, Happy New Year 2026 sa tanan. Salamat sa media. And today, of course, we know that purpose of the Proclamation 124 every January is National Bible Month celebration in the Philippines. Mayong buntag sa tanan. Yes, good morning, Pastor. And naapo din sa ato ang left side, ang ato ang Kalinaw SEMR President, Ma'am Ita. Good morning, Ma'am. Happy New Year, Ma'am. May buntag sa iyong panangyayatan. Ka, Ma'am Rowaline. Ma'am, magana, Ma'am, no? Medyo hinay lang. Okay. Ma'am Rowaline, Ma'am, may buntag, Ma'am. Marian masulong kanta, tibo, maayong buntag sa tanan. Maayong buntag po. Kang Sir Bartolome, good morning po, sir. Good morning, ug maayong buntag sa tanan. Dato, good morning po. Good morning, ma'am. Maayong buntag at tanan, labi na sa ato ang mga taga-media, labi na kang pastor. And kang Sir Henyo. Good morning po, Sir Henyo. Mario masalong kantati po. Ug maayong buntag sa atong tanan. Yes. Ayan. So, by the way, unsa gani po atong tribe, sir? Dato? Tribo. Ma'am, at tamanubo. At tama na po. Ayan. So, apil gihapon din sa Davao City na atong 11 tribes. Before anything else, so nahon na to si Pastor. Badoy, good morning po, Pastor. January, ato ang event this month, Pastor, na batay mga nakalinyada na mga activities. Of course, di kahinaman po sa tanan nga mga katawhan din sa dakbayan sa Davao, Pastor. Opo, masalamat. Thank you po to join you every January in the media forum. Yun na nga po, as per President Proclamation 124, every January is Bible Month in the Philippines. And of course, you must have heard that Davao City already has a Bible Month ordinance. We also have the Moral Recovery Program ordinance of the city. But anyway, we join the country in the celebration. Ang tema po ngayon is God's Word brings life to our hearts and to our homes. I really appeal to you to help get the word out. There's so much
desperation on the ground, hopeless livelihood. That's why nalipay ta that we start the year with the Bible month. I would like to really appeal to the media to help get the word out. That let the Filipinos find hope in God, in the Word of God, even as we start the year. And so, we are visiting offices. So we want to really say this is not just a religious activity. We may be really in the helping spearheaded, but it's really all Filipinos are involved. We're very pleased nga po that we have the DILG circular. In fact, DILG 11 has just issued a memorandum again this year. DILG Davao City has a memorandum supporting the Bible month. We have also a memorandum from DepEd 11 by R.D. Alan Parnaso. Encouraging the learners, more than 1 million learners in Davao region, of course the families. Ako talaga po, we want to bring this message to the Davaoenos. There's life in God, there's hope in God, and so let's celebrate. We also have a message from the mayor and the vice mayor of Davao City. Yes, thank you po. Pastor, dapat tayong mga activities, so good pa lang, or as of this week, hantod mahuman ang ato ang Yes po. bulan sa January. We're visiting offices, like for us also Davao Ministries last Monday, we had our fellowship and we support that. Tomorrow, Thursday, Friday, we're visiting offices, both government and private, to bring Bibles, visit to pray with them. From here, I will proceed to DepEd Davao City to also meet with them. And so our appeal really is, we want you to reach your own barangays because of the vastness of Davao City. 182 barangays, 2 million people. And so, ganun po. We will do what we can, and the media plays a vital role. I appeal to you again to get the word out. And so that's why I asked Ma'am Ruth to join again the forum. So ganun po, we're visiting. Of course, we'll be at the City Council next week. And we want to read the Bible, not only in Rizal Park, which we do annually, but we want them to really have it in the schools, in the barangays. So ganun po. So walay specific dates, Pastor? Well, the dates I said to you, tomorrow visiting offices, Akatang Thursday, mga Friday. other, sa mga schools, wala na. Yes. But it's basically, whoever you can, whatever we can do. We couldn't do it every day naman, but basically every week we are roaming around. We will do what we can po. Ayan, busy for the whole month of January. Thank you, Pastor Badoy. Dinhita kang later day, Pastor, basindaghan pa ang mga questions. And I want to read the message of the mayor for the Bible month as well. And okay. If I can, Yes po. now or later? I will read now. Okay na po. Ladies and gentlemen, listen to the message of the mayor, Office of the City Mayor, Message National Bible Month Celebration 2026. Madaya, the city government of Davao extends its warmest greetings to the entire Christian community in celebrating this year's National Bible Month with the theme God's Word brings life, love, integrity, faith engagement to our hearts and to our homes. The National Bible Month celebration is an opportunity to recognize the Scriptures as a living and transformative book that continues to guide Christian communities in their daily lives, sending a reminder that it is not only meant to be read, but to be understood, lived, and shared. May this year's theme inspire everyone to show love, act with integrity, grow stronger in faith, despite challenges, and take part in fostering a caring and united community. And as a united Davaoenyo community, may we also continue to foster peace, rooted in mutual understanding and respect to one another's beliefs and cultures, calling us to go beyond our differences, to recognize the dignity of every person, and to share the values of love, respect, and compassion to one another. Let this celebration reaffirm our faith, strengthen our hearts and homes, and bring us more courage and wisdom as we traverse the roads ahead. Daghang salamat, Sebastian C. Duterte, Acting City Mayor. Thank you. Right, thank you po, Pastor Badoy. Ma'am Ida, good morning, ma'am. Kumusta po ang ato ang organization, ma'am, ang SCMR as of today? Sa pagkakaroon, okay man busy man ang mga
lihok ang mga membro sa council ug ang mga board of directors sa ilang mga tagsa-tagsa nga mga tasking nga nakasubay sa planning. O gusto din nako no nga ipahibalo sa mga taga Davao del Norte na karon di ay January 31 ato ang isaulog ang unang anibersaryo sa inyong pagkatukod. Sa mga wala nakahibalo, abang-abang lang mo sa inyong mga kuwandiha, mga leader kay pagpahibalo ra sila sa detalye. Kato pa. So first anniversary this coming January 31. So congratulations in advance, ma'am, to our IP leaders. Bisan kinsa po ang pwede magtubag, sir, ila Dato or ila Sir Bartolome. Kumusta po ang ato ang mga katikaran, especially sa ato ang Atamanobo tribe po, taga Talaingon area. Okay man gyapon ma'am sa among kuan sa Talaingod, labi na sa among mga activities. So dako tayong salamat sa ako ang mga kaubanan nga mga IP leaders. So ang among activities, so ang naiskutan namo sa among activities sa lungsod sa Talaingod nga kami ang IPMR dili dapat sa among mga katawan respeto ng among katungod ug labi na sa mga tao nga muagi ug nay mga tuyo muagi pa sa among posisyon sa IP leaders, respeto ng among katungod. Diyan naman. Thank you po, Dato Dawson. Ay, madugang po si Sir Bartolome. Yes po. Mahitungod sa katikaran sa partikular sa Talaingod, ako di ito ang presidente sa Atamanobo Former Rebels Association. O ako po ang presidente sa Kalinaw, Davao del Norte. Mag-specific lang ko partikular sa Talaingod. Ang Talaingod karon naningkamot o ang among organisasyon naningkamot nga makatabang sa atong government nga mahatod ang tinuod nga serbisyo o proyekto dito sa mga komunidad. Ilabi na sa mga hilit nga mga lugar nga mga IP, mga hilit nga mga community partikular sa Talaingod. O kami daghan ming activity o among gilauman ang dugang support sa gobyerno o sa mga katawhan para mahatod yun o mapalambo namo ang among organisasyon o ang tibuok Talaingod o Davao del Norte. Kana lang. Yes, Ma'am Ida. Nag-anhin din karon tungod sa among katuyuan. Ang katuyuan namo mga ma'am and sir nga gusto namo magpadayag no ang Kalinaw SEMR ang regional federation sa mga former rebels. Ani karon kuyog nako ang mga taga-Talaingod kay gusto namo ipadayag ang amo ang support sa nahimong desisyon sa Court of Appeals nga gibasura nila no ang apila sa kampo ni Franz Castro sa ilahang conviction sa RTC Branch 2 Tagum City. Kami ang Kalinaw SEMR kami ang desisyon sa Court of Appeals sa among panglantaw dili lang kini kadaugan sa balaod kundi kadaugan sa kamatuoran kini klaro nga mensahe nga ang atong mga kabataan dili angay gamiton o himong himan sa bisan unsa nga ideolohiya o buluhaton nga supak sa balaod. Ang proteksyon sa mga kabataan ang kinatas-ang prioridad sa atong katilingban.
Munang kauban ako karon akong balikon si Bartolome Arcala, parehas na ako former rebels. Ako sa una ako ang former sub-regional secretary sa MPA sa SMRC. Apil ang talaingod sa ako ang gilihukan kami ni Bartolome kauban mi didto. Og niapod karon si Roredin Bayaw, si Hinyo Ihim, ang mga estudyante man sila sa salipungan no, og si Dato Agusting isip mga elders sa tribong Atamanubo sa Talaingod. Karon mahatag po di sila karon sa ilahang mensahe. Ako lang ipasa ang mikropono kung unsa po ang ilahang gusto nga istorya. So, marin masalom kanta usab or maayong buntag sa ato tanan usab. Ang rason gyud nganong naami diri sa inyong atubangan, nganong naglingkod mi diri sa inyong atubangan, unang-una ang pagsuporta namo sa desisyon sa korte o kabalo mi nga kining among pag-istorya para panalipdan og ang desisyon sa korte, panalipdan ang among komunidad ilabi na didto sa Talaingod, panalipdan ang community, panalipdan sad ang mga kabatan-unang mga IP ug panalipdan ang ilang future. Ug tungod niini ginatahod gyud namo ang ilang desisyon which is ang desisyon sa korte. Ug nagalaom gyud mi sa makatarungang hustisya nga nakabase gyud sa balaod. Sa pagkadungog gyud namo nalipay kay mi ug mapasalamaton mi kay kada nga desisyon, ang desisyon sa Court of Appeal kay dili lang kini kadaugan sa among isip mga tribo, kundi usa kini kadako nga pagrespeto isip lumulupyo diha sa Talaingod. So basin na apay kadugang ang akong mga kauban diri, ikaw kuya. Maulang na kung namin mga pangutana unya willing ra gid mi matubang. Yes po, thank you so much. Si Sir napakaidugang sir or open na sa ato ang media personals ang ato ang mga pangutana. Una nagmuhit si Sir Sir Roan, next si Sir Julius, si Carlos, si Sir R.A. Excuse me ma'am, mo gusto pa daw mo istorya ni Bartolome. Go sir, Bartolome. Sige. Ako lang sa ngalan sa Atamanubo Former Rebels Association. Akong ipaabot po nganong naami diri aron among ipaabot ang among dakong pag-ila nga ang atong korte, ang court dunay gawasnon og independensya sa paghimay-himay sa mga argumento both party. Ang pagpakanaog, ang ilang mga gipakanaog nga desisyon nagasubay sa ilang pagtanaw o nga nakabase sa mga argumento sa both party. Among ipaabot sa balikon ako, dako ang among pag-ila nga gawas nun o independente o nakabase sa mga argumento ang ilang gipakanaog ng mga desisyon. About sa mga desisyon sa gitawag nga Talaingod 13. Kato nga mga desisyon to sa court. Among ginayokbo sa ngalan sa Atamanubo Former Rebels Association, among ginayokbuan ang desisyon sa court nga nakabase, siyempre nakabase gyud to kay naa may mga argumento. Both party naa na sila'y mga argumento o ginasalig na namo sa judge ang
maong desisyon o ang miaging desisyon nila amo kanang ginayukbuan og nagatimaan og nagaminsahi kana sa katawan sa talaingod, partikular sa mga lumad nga maampingan nga luwas ang kinabuhi sa mga bata nga mabutang sa peligro nga sila makapadayon sa pagpaningkamot nga ang maayong kaugmaon makabot diha sa ilang pag-eskwela. Kana lang ang akong ikaduga. Dugang ka, Sir Daniel. Na ako'y dugang gamay, pero bago ko magdugang na ako'y basahon kay samtang naglingkod-lingkod ko ganiya dias ko na ako'y ginanot diri sa akong cellphone. So, ako si Hinyo Bihim, usa ka estudyante sa Salumpungan. Ang akong kaklase mao ang nahimong biktima sa among pangitabo. Daw kayo ang akong pasalamat sa desisyon sa Court of Appeals nga gibasura ang apela nila Franz Castro og sa iyang mga kaubanan. Karon kinasing-kasing namo nga gipasalamatan nga naluwas og naprotektahan ang kabatan-unan, ilabi na ang mga katutubong kabatan-unan nga padayon nga naningkamot paalang sa ilang katungod sa edukasyon, dignidad ug usa ka luwas nga kaugmaon. Hinaot unta nga magsilbi kini nga painumdum nga tingog sa kabatan-unan, importante kanunay kaming paminawon, tahuron og pananipdan. Kana lang. Thank you, Sir. Sir Roca. Okay. Maayong buntag na sa mga kandidato Bartolome Alcala. Dato akining naman ko yung mga lumilihok po dire nga naapod grupo sa mga estudyante nga ang ilang claim po lahi sa inyong ginaingon. Kamo kay kamo man gitong nasa ground. Unsa man gyud ang tinuod nga sitwasyon dito? Kinsa ba gayud ang nagaprotekta sa inyong katungod? Is it katong mga grupo nga gipaluyuhan nila ni Congresswoman Franz Castro and Company or katong grupo sa kasundaluhan nga gusto nga sama sa giingon kagari nga maedukar aron nga mapatunay ug mamahimong maayo ang dagan sa inyong kinabuhi kay layo-layo baya gyud dito nga bahin sa isla sa Mindanao o sa Rion 11. Sige, dato. Sir, inaani lang ang akong ikasulti mahitungod ana. Ang tanang mga argumento baliko nako both side naa sa court. O ang katong napakanaog sa court o mga kami nga ilang desisyon dili na kami ang mag-judge naa sa ilaha. Dili kami ang magakuan kay ang amuaman lang diri karon nga gina-emphasize namo o gina-emphasize namo nga ang mga desisyon nagabase nga maluwas sa peligro ang mga kabataan. Marka na lang. Ako usbon ng pagkatala, kinsay nagbutang sa peligro sa mga kabataan dito nga lugar? Kinsa may hinungdan sa kuan? Isit sa grupo nila ni kuan or naabay mga grupo nga nagbutang sa peligro sa kinabuhi sa mga kabataan dito? Unsa ni siya nga mga grupo? So, ako sir, usa ko ka estudyante sa Salumpungan before, pero di gid ko kahatag og specific nga panghitabo kung kinsa gyud ang nagbutang sa peligro sa kinabuhi sa mga estudyante didto sa among lugar. Pero base sa court o base sa balaod, sila Franz Castro nakasala sila sa balaod nga Republic Act 1716. Which is, gidala nila ang among mga kaubanang estudyante sa ngit-ngit nga dalan pagawas sa among komunidad nga walay consent or walay pagpananghid sa among mga ginikanan ug apil pagani ang akong mga igsuon niadto. Wala sila gihatag nga rason nganong gidala nila sa ngit-ngit nga dalan unsa kuno ang ilang gipasiatab nga ilang katarungan nganong ilang gidala? Usbon nako sir, gikuha ra gani among mga among mga igsuon nga walay pagpananghid. Salamat. Sir Julius. Okay na lang. Kay Juan, Pastor, sa
Pastor, parang Bible month, kung sa itong mga activity, especially sa mga eskwelahan, Napakaganda po dahil we have here the memorandum issued by Director Alan Parnaso, Regional Director of DepEd 11. Observance of the National Bible Month pursuant to Republic Act 11163, President Proclamation 124, January of every year is hereby declared National Bible Month, culminating in the observance of Bible Week. With the theme, God's Word brings life, love, integrity, faith, and engagement to our hearts and to our homes. Teaching and non-teaching personnel, including teaching-related staff, are encouraged to actively participate in the observance by reading and sharing passages from the Bible. Moreover, teachers are encouraged to read and share selected Bible passages or stories with learners and to allow learners to read the Bible during designated reading activities. Ito po talaga pong we appreciate ang DepEd. As you would know, just in Davao City, we have some 450,000 students. In Davao Region, 1.4 million approximate. And some 50,000 employees of DepEd in Davao Region. Malaki ang role nila in spreading the message. Ito na nga po, God's Word brings life to our hearts and to our homes. Yun talaga po, sir, na talagang they read the Bible, they tell stories, and ang ating hope that the students, the learners, young as they are, will find hope and meaning and purpose and God in the Word of God, sir. Pastor, how ang challenge natin kung panahon, especially sa mga bata na more on sa Bible, ang ilang attention karoon na nasa challenge? Yes, opo, ang maganda kasi ang the Philippine Bible Society have built a Bibli app that you could read the Bible just really in your cell phone. And of course, kung visuals, may mga books naman din na may mga pictures. But really, help them understand the importance of the message. Tulungan niyo po, we go to DepEd, as you must have heard. Sabi ng DepEd, ibang-ibang mga kabataan talaga ngayon, no? Para mas mabait tayo noon, Sir Julius, kaysa ngayon, ano? Kaya po, tulungan natin na mas maunawaan nila. Talaga naman, alam ni Gato sa Rizal na sila pag-asa. Mahirap, challenging because so many calling their attention, the gadget. But still, there's really, we bring the message and let the people, the students especially, we have a burden for these young lives and sila talaga ang mag-shape ng ating future. Salamat po. Kumusta ang talaga yung karoon? Continue pa ba ang mga resort, mga turista, mga bisita? So, kumusta? Sir, salamat sir. Karon ang kalaingon sir, hinainay karon nagalambo na wala naman ingon nga kuan tungod kay naanami karon sa mayong panahon. So ako kayong salamat nga mao gani nga naami diri. So continue na karon sir nga malinawon na unya wala na yung mga kasamo. Mauna karon ang among panawagan din kanayong mga bata. So dako kayong salamat na anak karon naka-eskwela nagtarong. Wala na yung mga vlog. Nabagyan yung mga nagasulod o nag-interview sa mga karon sir murag wala na gyud karon sir. So mauna karon nga naami diri nga mga kuan mi nga magpasalamat mi. Dako na kayong kalipay namo. Kaning mga resort ng mga tourist attraction na ginatukoy niya. Nakatrabaho ko ba? Sir, nakatrabaho. Apil gay ko sir. Nakatrabaho ko sa So dakong tabang sila. dako na kayong tabang sa gobyerno. Sir RA. Sir Francis. Go, sir. Sir. Hello. Good morning sa atong mga guests na ito. No? Concern lang, ang akong pangutana lang, kung ini body no, sa atong mga kaiksunan na tribute. Sir, si Franz Castro, gusto niya ibendalo. So, gusto niya to ison. Unsa kay implication ini sa inyo nga mga biktima? Kung panigan niya sa Court of Appeals o sa atong korte. Basta sir kami gasalig gyud mi sa kung unsa
ang desisyon sa korte or unsa ang desisyon sa Court of Appeal kay kami base sa balaod nakasala gid sila. So just in case ma'am, nung panigan sila, especially ang kanang request ni Franz Castro, as what I have said, no, unsa implication ini sa inyong tribo? Dili pa may maka-judge sir anak kay dili man may mga abogado o dili pud ni nasa court. Sa inyo lang kuan ma'am, sa inyo lang opinion. Doon na ba'y mahitabo nga kuan? Inyo lang opinion. Dili man tayo ni mga kuan. Ang ako lang, Sige, sa ako lang side sir, isip naapod ko sa Atamanobo Former Rebels nga ako ang president. Siyempre, amo gid na yugbuan pod kung unsa ang desisyon sa court. Kay dili man pod pwede mo labaw ta sa court. okay lang. Thank you po, Sir Bartolome. After ni Carlos, sir, balikan ta. Sorry, Francis. Okay, mayong buntag kani to Ma'am Aida kung mamahimo kay of course nahitabo naman gyud ang kabag-uhan with regards sa nahitabo sa Talaingod. Pero ani in the perspective sa Kalinaw Southeastern Mindanao region, unsay atong malaumon pod when it comes na magpabilin gyapon ng kahapsay og kalinaw when it comes na dili na mahitabo pag-usap. Dili mahitabo ang pag-usab sa sir. Regards sa katong kagupot na ma-retrospect. Kami sir karon ang Kalinaw SEMR, ang Regional Federation, naman diri ang president sa provincial chapter. Karon ang kami among mga kalihukan og activity naka-focus gyud sa kanang gitawag na peace engagement o kanang pag-atiman sa mga former rebels na matabangan sila sa mga bisaad or nakaprograma na nga mga programa na nga gikuan sa gobyerno sa ila sama sa ICLIP, sa livelihood o sa kining amnesty. Sa karon kung ma-maintain na mo na inubanan sa support sa LGU, sa mga LGAs, mga local government agency o sa uganhi kung kuan kung makaabot ni siya nga kuan makakitaan niya ang mga taga-national agency unta makita nila ang kahimtang karon no sa mga dati nga mga community nga apektado sa armed conflict nga in terms sa kining security is okay naman mo na nga dako jud kayong papel sa pag-sustain o pag-maintain sa kalinaw katong pagtubag yun sa unsa ang mga batakang panginahanglan sa mga IP, sa mga mag-uuma uban pang sektor sa katibingban para wala na issue or kining kana no kabaluman ta kami as ako 21 years man ko nga kining full time as NPA kami ganahan man sa una ganahan man mi nga kung naay disintegrasyon nga nagakahitabo sa panggobyerno kana nga mga kahimtang mga panghitabo pagpurma na sa gibiyaan akong grupo ganahan man sila ana kay subay sa among kasinatian practice ginagamit na muna siya nga makapropaganda, maka-organize, maka-recruit, makapalihok o makapadaghan sa mugunit sa pusil musampa sa New People's Army kay para sa pinakatumong pulihan ang nagtunhay nga
gobyerno nga kung sa mga pa sa una sa mong gibiyaan nga mga ato mga nagpahimulos sa mga uyakmot nga mga mga sektor o grupo sa katilingban. Kami sa Kalinaw SCMR sa karon busy man mi sa kanang patulagi sa giingon nako nga mga peace engagement ang mga activity. Pero nami ako may mga kalisdanan pero wala man mi nagpahikot ana or kanang tungkol sa mga panangitan, kalisdanan sa kanang mobility na mo, uban pa. Wala man mi nagpahikot ana kay kabaluman mi nga kung dili mi mulihok mubalik gihapon ang problema sa insurgency sa nasod Pilipinas. Kasi ikadugang ang atong mga kaubanan. Sige, mudugang ko. Ang pagbunti nato sa Kalinaw, dili lang kami. Dili lang mga law enforcers kita. Magtinabangay ta nga masulbad yun ang mga, kung dili man totally 100% nga masulbad. Hinay-hinay nato matubag ang mga problema sa mga marginalized sector o marginalized community. Walay laing sulbad sa gikagudtan nato. O gani mismo ako, personal, wala ko, nga kinahanglan gyud dili nato hulaton nga naay magrebelde o ayha nato ihatod ang tinuod nga serbisyo o proyekto ngadto sa mga marginalized sector o marginalized community. Partikular ako mismo, dapat matanaw nato kami ang mga marginalized community. Ang among ginadahom, partikular lang kami sa Atamanubo Former Rebels, bisan na lang unta 60 o bisan na lang 30% matagaan o atensyon ang mga hilit nga community. Dili nato hulaton nga duna pay magrebelde, dili nato hulaton nga naapay kinabuhi nga makalas sa sibilyan sa mga law enforcer o sa mga rebelde. Tungod lang ni ana. Mauna balikon nako kita tanang sektor kung mahimo ang naapa gihapon dito sa gawas o dito sa karon, magtinabangay na lang ta. Paunsa nato marisulba o mahatagan bisan pipila na lang ka sekto o pipila na lang ka porsyento ang ginamention nako o ginapangandoy nako nga katong marginalized sector o marginalized community nga mahatagan nato og atensyon. Mao bitaw na sir nga makaana ko ang atong mga kuan, ang atong mga legislative, ang atong mga legislator, mga chief executive og mismo ako makaana gyud ko sir nga maayo unta ang mahimo sa atong mga legislator sa lower ug upper house dili layo sa balaod sa langit ang balaod sa yuta. Kana lang. Okay. With due diligence to Brother Saron to ask the question, kang Pastor Badoy for the National Bible Month or annual. Well, right now, who are those participants? If you would disclose, who are those organizations na mo salmot nining maong kalihukan? Well, everybody is enjoying to participate, ano?
I just saw the post of DepEd 11. They had a lunch day with RD Parnaso yesterday. I could have mentioned each one of them. That's why we are saying we appeal to everyone to take part. Of course, mayroong mga memorandum ang DILG 11, DepEd 11. And so, talaga pong let's help reach them. I'm happy to hear po mga share nila dato, no? And we're happy na insurgency free ang ating lugar, And talagang kaya po, yan pa rin, let's help bring the word out. God's word brings life to our hearts and to our homes. And so tulungan, I really appeal to the media. At ang verse na po rito, John 13:34, sabi po ni Jesus, "A new commandment I give to you, that you love one another, just as I have loved you. You also are to love one another." Di po ba, pagmahal natin ng Diyos, mahal natin ng kapwa natin, maaya pong katilingban. Kaya we will care for one another. Kaya nga ang message ni Mayor. And so, this is the theme verse for this celebration, that we are to love one another as Christ has loved us. So, Sir Carlo, salamat. Let's really help get the word out po. And with your kind permission, I'll read the message of the Vice Mayor as well. Office of the Vice Mayor, Bible Month Celebration 2026, message of the Office of the Vice Mayor. Madayao, January is the first month of the calendar year for renewed hope and recharged spirit. Pursuant to President Proclamation 124, the declaration of the month of January of every year as National Bible Month, an ordinance of Davao City, an ordinance instituting January as the Bible Month in Davao City. The Office of the Vice Mayor extends its warm greetings and full support to every Damoeños who celebrates National Bible Month 2026. With this year's theme, which stands as God's Word brings life, integrity, faith, engagement to our hearts and our homes, hopefully and gently remind us to live life with integrity, strengthen our faith in God, and spread love to our peers and the community through valuable engagements. May this celebration and various initiatives bring us closer to God and to always trust His ways in all ways. As we face life with endless possibilities, let us not forget to seek His light and guidance to navigate our way through life, for it is through His wisdom and grace where we can surpass all of life's circumstances. With all, I encourage everyone to actively participate in different activities during this month-long celebration. Let us build this spiritual rhythm in our lives and within our communities by honoring God's words written in the Holy Bible and depicted in other media tools, if any. Maraming salamat, Rodrigo S. Duterte II, Davao City Vice Mayor. So sama-sama po, thank you so much. Good morning. May buntag kay Sir Bartolome o kay Dato daw say. Mangutan na lang ko sa inyo, Sir, no. Unsa pa bay mga issues karon na nakaapekto sa inyong komunidad dinha labi na sa Talaingod, and doon na ba yung mga nadawat na informasyon o na monitor nga na nag-attempt, no, na another na pod nga IP recruitment? Sa Talaingod, ma'am, murag wala pa, particular ako mismo, wala ako nabalitaan na ay nag-adto dito nga mag-recruit. Pero sa ako alang kabahin, mag-adto dito nga mag-recruit para mag-arm struggle, maayo na lang maayo na lang mutabang sa paghatod. Balikon ako, paghatod sa tinuod nga serbisyo o proyekto sa mga komunidad. Kaysa magpatay ta, kita-kita ra, luoy kaayo ta. Nangaangin ang kinabuhi sa mga sibilyan, namatay ang NPA, namatay ang sundalo, naguba ang property, naguba ang pamilya. Huna-hunaon nato ang kaugmaon sa atong komunidad o sa atong kabataan sa umabot pang panahon. Kana lang. Okay, sir. Kay Dato Dausay, Dato, unsa bay kausaban, no, nga
wala na kasundaluhan dito na nakabase sa Talaingod, wala na 56 IB. Sabay kalahian karon. Ma'am, so dako na kayong kausaban karon sa Talaingod, labi na kami miyembro sa IP. So dako ng kausaban nga wala ngay mga kasundaluhan sa mga tungod kay dako na kayo ang kalinaw kausay sa among gipuy-an sa Talaingod. So inaana mo ka confident nga wala na dili na makasulod balik ang mga pikas ng laing grupo, armadong grupo sa inyong komunidad. Yes ma'am, kay nagatukod man ang IP, kami ang mga IP sa mga bagani nga wala na makasulod nga sa mga dautan nga umaabot sa mo. Okay, salamat Dato. Hello po, good morning. Danica Reneses from 93.9 IF News Davao. Pangutanan ako po sa ato ang former rebels po. Recently magod na ay dili siya nadakpan, na siya na-rescue katong atong mga kasundaluhan na usa ka estudyante na kauban niya daw namatay. And ang gi-address sa ilaha kay NPA po. What's your reaction po, ani? Kay daghan magod daghan og nag-speculate nga kinitong mga estudyante gidakop og kanang murabag gusto nila nga ipabalik na ang katong estudyante kay lagi gidakop sila ikuan na daw kana ba ipatakas na daw kay gidakop daw sa army. Unsa bay as former rebels po unsa may maingon ninyo ani niya napoy nag-speculate aside from that na kini daw mga estudyante researcher lang sa maong mga lugar. Sige ma'am. Ambot pasabuti mo ma'am kadto mang sa estudyante kadto Si Chantal po. Si Chantal. Ako ma'am, personal nga opinion nako o pagtanawan na para sa ko dili na siya wala ko na kuratan, wala ko na kuan kay dili na muna bago para sa ko kay katong lagi giingon nako nga kuan man ko 21 years man jud ko nga as NPA kay subay sa among practice kay dugay man jud ko sa Talaingod naglihok sa among experience na dili lang magud si Chantal ang kanang naagyud sulod sa kampo or sa grupo sa NPA kay sa among experience ako 2014 na ay gipa sulod sa mua nga langyaw nung taga Belgium siya kay kanang ang gusto mahitabo sa komite sa rehiyon na katong nga langyaw nga organized food nila didto sa gawa sa Pilipinas no ipasulod sa kampo sa NPA o sa base sa NPA kanang sa mga teritoryo sa NPA ba kay para makita nila unsa ang kining giingon nga kakulangon nga serbisyo sa gobyerno particular sa edukasyon kay katong nga panahon focus man gyud to siya ang kanang pagpadaghan sa salupungan school kay kining kabahin man siya sa pagpalig-on sa base sa NPA mo nang maghatag og serbisyo o kanang gitawag nga mass line para ang simpatiya sa masa kanang mulig-on gyud sa NPA mo katong nga langyaw first na ko nga experience nga katong gikan sa Belgium na siya dito sa MUA kay Bagirma may basing gerilya na siya dito kay para makita niya unsa kaluoy ang mga IP unsa kaluoy ang komunidad kay para inig-uli niya dito sa Belgium amo na istorya niya dito kay para makakalap siya og mga pundo para i-support sa kanang example sa salupungan school ana o ang ikaduha na kong experience kay katong tulo sila no ang gingon nila sa katong tulo nga giingon
pila sa amo nga taga West Papua sila. Kay sila dito mga nakigbisog po sila dito atong lugar niya. Gusto nila mo sulod sa teritoryo sa NPA o sa mga armado kay kami sa una ang talaingon kay stronghold magyugna sa NPA. Kung paunsa gihimo or unsa ang gihimo sa NPA para mulig-on og mukusog kay mao pud ang ilang buhaton sa ilahang lugar pag uli. Muna sa kanang tsantal nga panghitabo, ako personal na ako moingon jud ko nga kwanto siya kanang tinuyo to nga gipasulod sa kuan sa kampo sa NPA. O kanang ginaingon nila nga ato dito kay mag-research. Ako pud sa akong experience pod kay kato si Dato Kylo Buntulan nga pasaka chairman mo ko masayo. Kay kato nga panahon manggod kay medyo init na siya ba. Nakinalan na kay kanang sana nailhan na siya ba. Nakinalan niya magpalamig, magpapabog na mo to ang gihimo. Ipasudod siya sa usa sa mga front, guerrilla front sa NPA diri sa Kitaw-Taw nga sulod gyapon sa muang sub-regional. Unya kay namay nahitabo na enkwentro unya sa kuan sa kanang sa kay Giraman mo nga namatay siya. O ang gihimo sa CPP NPA gipagawas to siya nga si Dato Kylo dili NPA kanang gipadto lang siya dito sa Kitaw-Taw sa mga sitio sa Kitaw-Taw kay subayon tong mga katribo niya nga mga Tamanubo nga gikan sa Haran nga nagbakwit nga nagawas na sa Haran ug niadto na sa mga lain-lain nga mga IP communities nga diin na sila mga parente. Sa propaganda ning ana ang pamaagi kay para sa propaganda kanang buan kanang makatubag gid sila ba. Ana siya ma'am. Yes, Sir R.A. Sige, good morning. I-follow up na ako itong question kaganina regarding sa decision sa Court of Appeals. Atong gi-affirm ang decision sa RTC. Tanaw ninyo ma'am, isa may mahimong implication ani kay ginaingon man ninyo nga mga bata gipanguha sa inyong community nga walay consent sa parents no. Sa kay may implication ani sa inyong community nga gi-affirm sa Court of Appeals ang decision? Katong pangitabo subay sa ako experience ako mingon mangyud ko nga plano gyud siya sa CPP kay bisan ako as secretary sa usa ka sub-regional na may gitahas ako ang himuon nako para matabangan ang kampo ni Franz Castro nga dili sila madutan sa kaso. Mao to nga kining siyempre kay naman yung decision sir no kung kana sa akong panglantaw lang opinion na ako kana nga desisyon sa korte kung mapadayo na siya nga magpabor sa pangayo or kining gusto sa mga katawhan labi na sa mga IP communities malipay gyud na sila. Kaya gani sa giingon nila karon nani sila kay mo pagawa sa ilahang message of support sa decision. Balik karon kung may tabo kung kuan na padayon gyud na siya sir. Ang implikasyon niya na sa community is maka istorya gyud ang kuan ang mga katawhan na nagalihok naga-function gyud ang sistema sa balaod sa Pilipinas. Ma'am, atong gingon nimo nga malipay, kung mapadayon na malipay tungod kay nanas kana katong ginaingon nga namin kay insurgency free naman. Dili na sila magunahuna ba nga naay NPA dito, mag-organize sa ilaha. Tapos syempre kabalo naman ta unsa ang papel o taha sa Armed Forces of the Philippines. Kung wala namang guning anak nga mahitabo sa community nila, wala na sila laing hununaon nga asa sila mo pabor ana kundi ang ilang hununaon nga
padayon sila nga makapaeskwela silang mga anak, makapanguma sila, nga dili sila mahadlok nga pasinabay gira mahitabo nga dili damhon or unsa pa nga mga kabalaka nga tungod aning nagakahitabo nga problema sa insurensiya sa Pilipinas. Kay Pastor, sir, kaganina na-mention nimo nga ang one of the challenges nga nakita ninyo tungod kay regarding sa Bible reading, habit of Bible reading, tungod kay ang mga bata karon na sila yung mga gadgets. Tan-aw nimo sir, unsa ka severe ni nga problema karon o tan-aw nimo unsaon ka nato ni para masulbad ni? Medyo sa yun, understandably, of course, kaya nga po maraming mga creative ways na talaga may mga digital na presentations and mga animations or if you would mga gano'n, o mga short lang na mga presentations. But certainly, alam pa rin natin yung values and belief will result to our behavior. If they understood and na mahalaga pala ito, they have that belief, they value the Word of God, they will seek pa rin to read it and really apply the principles of God. So kaya nga po, tulungan talaga natin, it's a process, but tulungan natin for them to understand. Pero sa karon sir, makita pa ba nato nga naa pa ba ng kanang habit, kanang Bible reading habit? I would think so. Of course, selected naman talaga, no? Pero sabi ko nga, ang Pilipinas they had a major project, the Bibli app. You could now get the Bible in your cell phone in the languages of Philippines, Tagalog, Cebuano, Ilonggo, Ilocano. That's really helpful. And if I may mention, like we're friends with R.D. Alan Pernaso of Dapat 11, siya sabi niya, araw-araw nagpapata siya number sa mga superintendents niya. So may mga ganong mga individual endeavors or mga grupo. Pero tulungan natin, certainly there's a big challenge for us to get the word out. But we're pleased that in the Philippines, we start the year. Alam niyo, 1 week lang ito noon eh. But when President Duterte in 2017 declared na every January is one whole month, we started the year with the National Bible Month. Intern from Radyo 5. Good morning po. Ako din si Rick Cambaya po, intern sa Radyo 5 po. To Sir Bartolome Arcala, a former president sa Ataong Manobo, right po sir? So, akong question po sir kay, isip usa ka presidente sa tribong Atamanobo, nanabay naabot ng mga social services sa mga LGU dito sa atong lungsod, given the fact na nanganabilog mo sa remote area or kabukiran o usa pod na mga social service ang mga yung nadawat po. Naana sir, murag naanay gikan sa nanay bago lang pananglit ang services, pananglit natagaan mi og concealer gikan sa Duli o natagaan mi og kanding para sa among asosasyon, natagaan mi og manok kanang para gihapon sa asosasyon namo. Nag-abot-abot ang tabang pero padayon gyud gihapon mi nga manawagan nga tabangan gyud mi kay para ang pagtabang sa gobyerno sa amoa makatabang pud mi sa paghatod og mga proyekto dito sa mga komunidad nga layo kayo o halos dili maabtan og ako mismo nagsige jud ko og duso sa local government unit og bisan nanawagan sa nasyonal nga tagaan gyud og atensyon ang pinakahilit tungod kay ires lang nako dinhi ang talaingod gamay na lang ang tiwasunon opening sa karsada pero naapay community nga nakatilaw lang sila o karsada nga grabado panahon nga nasudlan og laging ang ilahang community. Pagkahuman nga wala na ang laging
hapit na lang nangatigulang na pud sila. Naapabay, bisan na lang kadtong grabado nga dalan. Pero gamay na lang iwasunon. Unang akong ginalaoman pud nga padayon gyud nato ihatod kay kining ihatod ang tinuod, balik-balik ko ang tinuod nga serbisyo o proyekto ngadto sa mga marginalized sector o dito sa community kay kinilang ang musulbat tanan ug mamintina nato ang imamintina nato ang kahusay ug kalinaw nga mabisi na sa pagpundar sa malahutayong panginabuhian ang katawhan partikular sa Talaingon. Salamat, sir. Yes, additional question, intern from Radyo 5. For Pastor po, since nabanggit ni Pastor na dati 1 week lang ang Bible, National Bible celebration, to move up to like month na siya karon. Through the years po, Pastor, what changes or improvements have you seen from gihimo siya na dati 1 week lang karon month na gid siya na celebration? Oh, we could do more things po. Like normally we do the Bible reading at Rizal Park during the Bible week, which is the third week. And then by Republic Act 11160, the National Bible Day, the last Monday by January, we joined the flag raising at the City Hall. So mas marami pong because of more time, we could reach more people, visit more offices and schools. We could bring the Bibles to more places. I think tulungan natin na nakita natin na people are more aware, of the relevance of the teachings of the Word of God. And by the way, this is an ecumenical celebration. We serve very closely with the various groups in the city. I'm very good friends with Padre Richie Camayo of the Bible Apostolic Diocese. In fact, mga guest din kami sa XJN FM. But we have seen po the more awareness, and we want to say, it's not a program of the religious sector. It's really, where we have the Proclamation Republic Act, talagang siguro tinutulungan lang namin na tulungan natin to make it more aware and spread the news, and we appeal talaga to help get the word out. Pwede po last question. Lalo na ang kabataan na pangalaga po. Yes po, Pastor. And last question po, as you've said po, not just a celebration, pero how important po for sectors, offices, and even government agencies to not just treat this as a celebration po, pero also a thing po na ginabuhat diri sa, for example, sa Tua, diri sa Dakbayan sa Davao, that will eventually affect our future because the students will hear the word of the Lord regardless po of religion background. Yes. Talaga pong, yun na nga, we could not separate naman ang spirituality or moral enrichment. I said at the start, in Davao City, we have the Moral Program Ordinance, Bible Month Ordinance. Tinutulungan natin, may mga laws na gano'n. Of course, ang preamble ng Constitution says, we the sovereign Filipino people imploring the aid of Almighty God. We need to pray, implore God's help. And so, tulungan natin na talagang there's hope. And sa memorandum po ng DLG Davao City, nakalagay, to all po ng barangays are hereby enjoined to active support this advocacy by initiating and or conducting Bible-related activities within the respective barangays. Collaboration with Bible-living institutions, churches, other faith-based organizations encouraged to further strengthen moral values, foster community cohesion, and promote growth among constituents. Alam natin po ang development that we all long for the lives of the nation could not happen without the spiritual moral aspect of development. It has got to be holistic. We visit a lot. We've been doing this for several years. In fact, in 2020, we read the Bible, the entire Bible at Rizal Park. 100 hours, 500 volunteer readers. Some of you might in 2020 we did that. Okay? Last year we did as well, but just one day. So yun talaga, tulungan natin ng DLG 11. I could give you copies of the nakakay Ma'am Ruth na ito, but I brought some, you could get this. Help us. Sabi din mo, the LG 11 to. LGUs may be encouraged to support the celebration through appropriate and lawful activities such as but not limited to information dissemination using available media platforms. Kayo malaking role talaga ng media.
posting of National Bible Month tarpaulins in prominent places, conduct public Bible reading activities in government offices, schools, barangays, and communities as deemed appropriate, and other activities that promote moral, spiritual values consistent with existing laws and policies. So ito naman, nandyan na po. Hindi mo, kailangan may konting voluntary kasi wala namang pinipilit eh. But we have to support the memorandum from no less than DLG 11 and DepEd 11. I read the message of Mayor and the Vice Mayor of Davao City. Tulungan natin po. Salamat po. Thank you, Pastor. Yes, thank you. Any additional questions? Si Sir, na-siya follow up. Okay. Follow up lang ako kanina sa akong question, no. I would like to address this to anybody. Sir, ma'am, kumusta naman ang mga bata nga gidala ni Franz Castro? Unsa na ilang mga panganabuhi karon ug unsa na ang ilang update nila? To anybody? Katong may information. Katong mga bata sir nga katong nakauli na sa ilang community, particular sa Talaingod, na joy nakahuman sir sa pag-eskwela, nakagraduate na sir. O padayon ang mga bata gihapon nga nag-eskwela dito katong gikan katong nakauling na sa ilaha. Partikular po sa kahimtang sa estudyante kahimtang po sa pag-eskwela sa kabataan sa Talaingod dito sa mga hilit nga komunidad. Nagpadayon siya o pipila na lang yun. Murag maihap na lang sa tudlo ang wala na open o balik sa DepEd ang katong nasirado nga community at eskwelahan sa mga community. Sa karon nga panahon, siyempre, dili man gyud 100%, pero kung mas maayo nga ang pagpanerbisyo karon dito, ang pinakamaayo, kung naapay mas maayo, atong buhaton. Partikular sa mga estudyante nga na-maintain man na karon, o kung naapay mas maayo, makabot na to ang dekalidad nga pagkat-on sa mga bata sa mga remote area. Kana lang sir. Curious lang ko ay kay Ma'am Ida. Ma'am, kanunay man gud nga ginaistorya gud nga katulaging sa abduction nga kuan sa mga bata. Niadto ba gud personally ang si Franz Castro dito sa inyuhang lugar sa Talaingod? Naa ba gud ang iyang presensya dito or murag iyahang kuan, murag iyang gisugo nga para mo'y sa inyong kuan katong magdala sa mga bata? O sa nahibaluan ako sir kay naa siya sa barangay Santo Niño Talaingod nagulat nga mubaba ang mga bata kauban ang mga teacher nila, mga salupungan teacher. Naa siya dito nagulat. Kung naa siya dito nagulat, are you privy nga kuan kung unsa ang iyang katuyuan nganong gidala niya mga bata? Dili? Kung balikon ako tong ako ang experience kaya kung sino katong napa ko sa sulod ko lang surrender kay gipakanaogan manggod ko og kanang gipahibalo o gipangutana ko unsa akong pwede matabang nga kami man ang nagulit ana nga area, unsa among matabang sa nahitabo sa nila Franz Castro nga na detain sila sa PNP Santo Niño. Tapos syempre halos tanan man mga civilian dito, mga organized massa man ang na may mga contact sa cellphone. Sila kung gihimo ipang-contact na ako sa usa tay nahitabo tay diya ay katong hilayon na gud gikan mi sa na-encounter mi ba unang pila ka siguro mga simana guro ko walay signal. Tapos ay naka-signal mi ato isugod ako tamong kauban. Kailangan mo siguro mo ni Miss Arian Jane Ramos no. Siya man to ang nagpa-signal. Mo
to pag uli niya ang itawag na akong high organ, ako ang sintro, gina ko nga pasignalon kana ay importanteng tuyo ug ipahibalo mo to pagpasignal na ko mo tong giingon nila unsa man ang patabang ninyo nga kamo man ang nasa teritoryo para makagawas sa kuan, makagawas sa prisuhan ba sila Franz Castro. Ana ang kuan sa kuan di pangutana. Tapos ang siyempre kay pamami ato mundaran man mi kay gikalagi sa kuan encounter marang amo lang gihimo ato kay di mami pwede nga makapundo atong lugar nga na signal kay siyempre pinang kay dugod man mi tagtuon lang ko sa mga masa nga kanang na ako'y kontak na kuan kining mag-update sa mag-update sa kuha o mag-update sa mga mga taga wide area personnel na mao ni ang naitabo para matagaan sila og guidance. Dili po ni siya katong maong grupo ma'am katong napa mo sa pikas mama. Di ba after ato nga incident murag naa day ni baba ni ato og haran kay there was an allegation na katong sa haran dinlahi po itong sa haran issue or maura ba gyapon sila nga katong naay mga widespread lagi daw nga militarization nagihimo didto di ba nya accusing katong naa sa government nga side nga naay mga human rights abuses karon maunsa gid tinuod gid ato nga insidente mo. Ang namang kalambigitan ng campaign sa giingon namo nga anti-militarization ug kanang defend Lumad School defend community of Lumad bali nanay disenyo anak ba kaunsa tinapangay ang mga issue para sa usa ka dako nga propaganda una lang ang human rights violation kanang attack on Lumad School kanang kiling na lumad sa mga naman ng anak-nanay narrative ang general narrative na mao na siya ang kanang gina-istorya sa propaganda o answer kanang pababa sa mga lumad sa talaingon kuan na siya nasugod sa talaingon man na nga naabot na sa Compostela, naabot sa Arakan, naabot sa Kitaw-Taw pero nagsugod yun na sa talaingon nagsugod na siya sa kining 2014 nga naay dako nga kanang operation dito dan sa naandan manggod sa campaign namo nang itudupod sa MUA pagning-ana magamit og issue mo na siya ang militarisasyon o kanang mga human rights violation ay para sa propaganda kanang makakuha siya og kining pabor ba sa publiko simpatiya anak sir. Pero wala gito nag-exist kay ningon man mga propaganda ra ni siya. Wala gito nag-exist kato inyong mga claim. Kato mga claim ninyo nga naay halapad nga militarisasyon. Military could be anywhere man. Ang ingon nila no, could be anywhere to safeguard our security. Pero katong ingon nga militarisasyon lahi naman po ang approach na kay murag mo adto sila community mag-profiling sila dito. So lahi na siya. Dili na siya mo safeguard kundi mag-profiling na siya sa mga tao. So katong inyong giingon sa una wala gito naga-exist. Among ginahimo sir sa subay sa mo landan kay ginapadako namo ang panghitabo kay para lagi sa makakuha og kining dako nga impact gikan sa publiko para mo support sa campaign. Napa may pundok gikan sa gawas. Sa kay di man mag-exist na nga kuan paningkamot ninyo wala mo'y funds gikan sa direkta nga tubag yes sir pero dito na siya sa committee sa rehiyon. Okay, no more additional questions?
Wala na daw po. So, closing message from our resource person for today. Ma'am Ida, ma'am, thank you for coming. Any announcement, ma'am? Pwede ka ayon mo ipabuhagay, ma'am. Dahamig mga activity ma'am no, pero kanang mga meeting raman sa mga POs o sa mga provincial chapter na mo. Basta karon nga month ang pinakadako mong ginpangandaman na mo katong first year anniversary ng Calinaw Davao del Norte. Imbiyap sa akong mga kauban karon, daghang kayong salamat no sa pag-imbita sa amoa nga mga pagawas ang amuang tumong makaistorya mi dire kay gusto namo nga ang Calinaw SCR gusto namo ipahibalo nga nagabarog kami alang sa hustisya, kalinaw ug tinuod nga kaluwasan sa mga kabataan. Ato lang og daghang salamat. Daghang salamat to our IP leaders. Okay na to, sir? Any closing message? Wala na. Okay. To Pastor Badoy, thank you for coming, Pastor. Any announcement po, Pastor? Yes, of course. I could give you, I brought some hard copies of the DALG, DepEd, and messages. But the soft copy are with Ma'am Ruth. I can also give you the soft copy. I appeal to you, help us get the word out to the people. Let the Filipino find life, God's word brings life to our homes and to our hearts. And I brought some New Testaments as well from the Philippine Bible Society. Cebuano siya, it's handy for your bag, very small, that you could have. So salamat talaga, more power sa media. Certainly you play a major role to ferret out the truth, to give the word. And thank you that we could join together to celebrate the National Bible Month 2026. Daghang salamat sa tanan. Yes, thank you very much, Pastor Badoy, and to all of our guests. Labaw na sa presence sa Tanang Davao Media sa atong gilusan nga Davao Peace and Security Press Corps karong kabuntagon adlaw Miyerkules. So sa mga mag-ambush interview, pwede na kayo niya after ninyo. Pwede ninyo sila duulon. And as mentioned ni Pastor, na daw New Testament Bibles for everyone. Thank you, Pastor, and God bless everyone. Maayong buntag pa or good noon, everyone.